Po yung ating prototype. Ito po yung pinaka mainboard niya, ang ESP32. Dito po dinadala lahat ng data, dito pinaproseso. Ito naman po yung RTC module, yung nagko-control ng oras. At ito naman po ang PCM. Siya po yung pinaka submeter, nagbabasa ng voltahe ng kuryente at saka mga watts ng appliances, at saka kaya niya rin po mag-compute ng total cost ng nagamit na kuryente. So, ito naman po yung relay. Ito po yung pinaka switch ng mga appliances. Ito po ay 8 channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So naka-open po na ngayon kasi yung ilaw ko, kaya nakabukas po sila. Yan pong indicator na naka-on yung mga ilaw. So ganito lang po yung gumagana. Subukan natin siyang i-connect sa ating application. Meron na po itong application. Ito. Ngayon, ito po yung pinaka-interface niya. I-connect muna po natin siya sa Bluetooth. Ayan. Napunta muna po tayo sa controller. Ito po pala ay Bluetooth connection. So kaya po nitong kontrolin kahit malayuan po. Siguro mga 50 meters mula sa bahay nyo. Basta wala lang pong nakaharang. Kaya nyo pong kontrolin ang inyong mga ilaw. So ganito po siya. Subukan po nating i-off ang mga ilaw. Ito po yung sa labas kong ilaw. Relay 2. Bulb 2 is turn off. Yun. Relay 3 sa labas po Bulb yan. 3 is turn off. At ito naman po yung relay. Yan po ang yung relay 1. Yung may control po ng ilaw ko dito sa loob. Papatayin po natin yung ilaw. Bulb 1 is turn off. Yun. Dumilim na. Buhayin natin. Bulb 1 is turn on. So, meron po itong function na sabay-sabay. Pwede mo pong patayin ng sabay-sabay at buhayin ng sabay-sabay kung kayo po ay nagmamadaling umalis o kakarating lang. So, iyon po natin lahat ng sabay-sabay. Isang click lang. All switch enabled. Yun. Then, iyon po natin lahat ng sabay-sabay kung tayo po ay paalis ng biglaan. All switch disabled. Yun, pati ilaw sa loob. So, buhayin muna natin. Bulb 1 is turn on. Yun. So, meron pa po itong ibang function. Ito po yung ibang design niya. Ito po sa COS. Yan po, ito po yon yung para sa pinaka submeter natin. Ito po yung yan pong module na yan. Yan po ang nagbibigay ng data at pinupunta dito at pinapasa naman dito sa ating Android apps. So, mababasa niya po dyan ang voltahe, current, power, frequency, at saka total cost. Ayan niya pong computein kung magkano na nagastos natin sa isang buwan. So, try naman natin yung RTC. Ito po, yung time yan po. Ito naman, para naman ito sa kung anong oras nyo po gustong naka-on yung mga ilaw sa inyong bahay. Kung halimbawa wala po kayo sa inyo at gusto nyo pong ma-on ito ng ganitong oras, so isisit nyo lang po dito. So, subukan natin. Ito po, tingnan muna natin kung anong oras ang nakasit up sa system. Ito po, show time. So, wala, hindi. Ito natin update. So, naka-on o mag-on po siya ng yung 17 po, military time po ito. Alas 5 po yan. So, nag-on po siya kanina. So, pinatay ko lang. So, babaguhin natin yan. Titingnan natin ang oras. So, 5:53 po sa system. So, mag 5:54. I-on natin siya ng 5:55. Set up natin, 5:55. Yan. Okay. Then, time on. Yan po. Masisave po yan sa ating system. Okay, nakasave po. 5:55 po, mag-on po ang relay 2 at saka 3. So, automatic na po yan. Araw-araw na po yan. Kung hindi pa natin babaguhin dito, yun na po ang kanyang susundin. Kasi nakasave po yan dito. Meron po itong pinaka memory.
Hintayin po natin na mag 5:55. Anong oras na sa ating system? 5:54 na po, madali na. So, hintayin po natin mag 5:55. Mag-on po itong dalawang relay. Hintay lang. Malapit na yan. Yun. Okay, nag-on na po siya. Yung mga ilaw po yan. Yung may control. So, nasa labas po ng bahay ko yan. So, yun lang po. Maraming salamat.